Hello everyone, day 2 of DP making. So this is the canvas or the piece that I'm working on. So bali dito sa side na to, eto makikita mo yung mga numbers, yung mga color codings na yan. So magagamit mo yan as a guideline actually kung saan mo ilalagay yung mga beads or resins sa canvas. So ito yung mga beads. Tapos, ito yung plate kung saan mo ilalagay yung beads while working. And then, the wax. At syempre, yung pen. Yan yung bali gagamitin mo mag-pick up ng beads actually para ilagay sa canvas. So, bali, inassemble ko lahat yung mga beads accordingly sa isang snap lid container. So, bali yan. Binili ko lang yan somewhere along the way nung pauwi ako actually. So, bale dito, meron na akong nagawang maliit na portion dito sa side na to. Actually, ginawa ko yan kanina. Medyo, bago ako mag-umpisa. So, maliit lang naman yung portion na yan. So, mamaya ipapakita ko kung gaano kalaki yung nagawa natin para sa araw na to. So, bale, ngayon, ito, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano gawin. Actually, so, i-grab nyo yung pen, and then, i-press nyo dun sa wax. So, makikita nyo parang may paste dyan. Ay, parang wala. Kulang. Oo nga, hindi pa niya maano yung, kulang nga siya. hindi niya hindi niya makuha yung beads. So i-press na lang ulit natin. Yan, medyo okay na. Ayan, okay na siya. So ang gagawin nyo na lang is pick up nyo yung beads and then i-paste nyo dun sa etong canvas na to kasi na to, meron na ding guide. So kumbaga parang din siya, para ding nagpe-paint ka. So, pero imbes na, watercolors or paint yung gagamitin mo or something brush, ganito. So, beads or resins yung gagamitin mo. Sa mga nagtatanong dyan, meron kasi mga nagtatanong sa akin kasi halos lahat ng mga videos ko or yung mga ginagawa ko ba, hindi man kasi ako masyadong active din kung minsan. Sa mga nagtatanong dyan, bakit ako nag-switch into DP making from crocheting? Actually, nagko-crochet pa man din naman ako. Kaso nga lang, sabi ko, parang gusto kong umpisahan ulit itong DP making. Kasi may mga canvas pa akong hindi nagagawa eh. Ang dami pa. So, naipon na. So, kasi sinimulan ko yung pagko-crochet. So, sabi ko parang maganda yatang ituloy muna tong DP making. So after nung siguro tong canvas na to or is after nung piece na to, siguro babalik na naman ang inyong manang sa paggaganchilyo. So hopefully nasusundan nyo kung paano gawin yung DP making. Actually mas maganda to actually kaysa sa kasi noon before nagko-cross stitch ako, kapag nagkamali ako, syempre tas-tas na yun, sinulid baga. Pero dito kasi, meron kang isang, matatanggal mo siya. Kumbaga, kapag nagkamali ka, ay, ibang kulay pala to. So, tatanggalin mo lang siya. Actually, itong pa lang to, itong canvas na to, kasama na yan. Kapag umorder ka ng isang canvas, kasama na yan, yung plates, yung beads, yung pen, at saka yung wax, actually. So, hopefully masundan nyo. So, hindi ko alam kung hanggang kailan or ilang days or ilang weeks ko to matatapos. So, kasi mahaba siya actually. Nasa 119 by 63 cm siya. So, mahaba yan. So, 6 na kabayo ba? 6 or 7? Parang 7 kabayo yan. So, meron akong in-upload kahapon actually na na kung gaano kahaba. So, hopefully, medyo nasusundan nyo. Sa mga nagtatanong, opo, magaganchilyo pa rin po ako after nito. Kasi ito lang yung ang hobby natin talaga paggaganchilyo, tsaka ito. Pampawala ba ng stress? Lalo na ngayon, ako, Diyos ko. Medyo na-stress ako ngayon dahil, alam nyo na, medyo walang work. So, probably matatapos ko to siguro by 1 week or 2 weeks, hindi ko alam. So, bale, ito na rin kasi yung gagawin ko. But,
Siyempre naman, hindi naman ito lang yung gagawin natin, 'di ba? So meron pa naman tayong mga bagay-bagay na gagawin sa isang araw. So hindi lang naman 'to. Although mas mas siguro mas mahaba-haba ang oras sa paggawa kasi nandito lang naman tayo, wala naman tayong ibang pinagkakaabalahan ngayon. So pero siyempre, nakakangawit din siya. Tsaka medyo masakit sa mata kasi nga maliit. Tapos ano siya, ano bang pangalan nito? Shiny pa yung mga beads, lalo na yung puti, ng mata. So kumbaga, kung hindi malakas yung mata mo, medyo kailangan mong ipahinga after ng isang corner siguro na magawa mo. So kailangan mong ipahinga din yung mata mo. And of course yung kamay mo din kasi mahirap din yan, mangangawit ka din. Siyempre naman, hindi naman ito lang yung gagawin natin, 'di ba? So meron pa naman tayong mga bagay-bagay na gagawin sa isang araw. So hindi lang naman 'to. Although mas siguro mas mahaba-haba ang oras sa paggawa kasi nandito lang naman tayo, wala naman tayong ibang pinagkakaabalahan ngayon. So pero siyempre, nakakangawit din siya. Tsaka medyo masakit sa mata kasi nga maliit. Tapos ano siya, ano bang pangalan nito? Shiny pa yung mga beads, lalo na yung puti, ng mata. So kumbaga, kung hindi malakas yung mata mo, medyo kailangan mong ipahinga after ng isang corner siguro na magawa mo. So kailangan mong ipahinga din yung mata mo. And of course yung kamay mo din kasi mahirap din yan, mangangawit ka din. So ayan, medyo titigilan ko na ang pagsasalita, ang pananalita, ang pagdadaldal. So hopefully sundan nyo na lang, panoorin nyo na lang po. And then, after siguro bukas or sa makalawa, i-video natin ulit kumbaga parang yung journey natin na kung ilang days or ilang weeks natin gawin to. So bali, i-upload ko na lang sa mga susunod na araw. For now, ito yung second day kasi kahapon meron na gumawa ako ng portion kahapon. Ayan, yan dyan sa taas na yan. Gumawa ako. So, second day is doon sa baba. Actually, ano naman, depende na yan sa inyo kung saan corner kayo mag-uumpisa on your convenience na din. So, pwede sa gitna, pwede. Basta kung saan yung feel mag-uumpisa. Ako kasi kung saan yung mas feel ko like, syempre, dito sa corner na to, medyo tayo, inumpisahan ko na yan. So, ngayon, doon sa baba naman, sa portion na to. Sa portion ng baba. Yun yung ginawa ko. And tapos pala, yung mga ibang gumagawa, kumbaga parang, minimix nila yung color. So, kagaya niyan, may mixture dyan sa makikita nyo dyan, may mixture na green, light green, tapos puti. So, minimix nila sa isang plate. Ako kasi malilito ako. So, kung ano yung kulay na naumpisan ko, halimbawa, yan, puti. Tapusin ko muna lahat yan ng puti, dyan sa corner na yan. And then, after siguro, pataas na yan, tatapusin ko yung green, or yung light green, or yung red. So, depende na yan. Pwede naman. Kaso nakakalito masyado kasi kapag halo-halo sa isang plate yung kulay. So, sabi ko, titigilan ko ng pananalita. So, ayan, panoorin nyo na lang hanggang sa matapos. Quiet na lang po tayo. So, hopefully, panoorin nyo hanggang sa matapos. Thank you. Hanggang sa muli. Thank you. Hanggang sa muli.